We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day.
God first morning. God first morning, everyone. God, first morning po. Hello. Sir. Morning po. First morning Ayan, po. good morning po. Pastor. First morning. Morning po. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, salamat sa Panginoon. Tayo ay nagising. Alam ko pong medyo masarap talaga matulog pero salamat po na pinili pa rin po natin ang katagpuin ng Panginoon sa umaga pong ito. Welcome po sa lahat. Ngayon po ay meron tayong how many? 25 na gumising na po para po makapasok po sa ating pong MS Teams. At sa mga sumusubaybay din po sa Facebook, sa YouTube, yan, welcome po sa ating pong lahat. God first morning po. At ngayon po ay tayo po ay nandito na sa araw ng Sunday. Ang huling araw po ng buwan po na ito. Grabe po, no? And hindi natin namamalayan, tayo po pala ay matatapos na sa buwan po ng May. At pasisimulan ulit ang panibagong taon. It is all because of God's grace na naranasan po natin sa tuwi-tuwi na. So ngayon po ay tuloy po natin balik ang papuri at pasasalamat sa Panginoon sa ating pong pagsamba po sa Kanya sa umaga pong ito. Yung ating pong mga participants, I don't know po kung bakit hindi po sila nakapag-respond for today. Yung ating pong Bible reader, wala pa po rito. And also, ang ating pong mga magbibigay ng reflections. So, ready po tayo mga kapatid. Kung sino po sa atin ang willing po magbigay po ng mga reflections. And also, pwede ko po bang malaman kung sino po ang willing pong mag-lead po na magbasa ng ating pong Bible reading for today? Sino po ang pwede po? Meron po bang gusto po mag-volunteer, magbasa po ng ating pong Bible reading for today? Ezra chapter 7 na po tayong day. Dalawa po, Pastor. Ayun, thank you po Brother Edmond. Sige po Brother Edmond, pagtulong-tulungan po natin ito. Okay, sige po. Bago po tayo magsimula sa ating pong pananambahan, tayo po muna imanalangin. Dakila po namin Diyos, salamat po sa panibagong umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat na kami ay ginising po ninyo upang kayo po ay muli namin makatagpo at patuloy po kaming makapag-aral, makanamnam ng inyo pong mga pabalita, buhat sa inyong mga salita, buhat sa aming pong devotional book na Jesus Wins, and also sa Counsels on Stewardship. Patuloy po namin hinihiling na inyo pong bigyan kami ng handang puso at kaisipan bukas sa anumang mga katotohanang
ipagkakalob niyo po sa amin. Tigit sa lahat ay tulungan niyo po kami na sasama-sama po naming pagtitipong ito ay hindi lamang kami matuto, hindi lamang kami ma-inspire, at lalo higit ay patuloy kaming mabago na mas maging katulad pa ng Panginoong Hesus na aming pong pinaniniwalaan at pinaglilingkuran. Samahan niyo po kami sa aming pong pananambahan sa umaga pong ito, at ito pong aming pong dalangin, alang-alang po lahat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So yan, good morning po. At ngayon po ibigay po natin kay Brother Edmond ang pagbabasa po ng ating pong Bible reading for today, ang Ezra chapter 7. Thank you, Brother Edmond. Praise God po at magaling na po kayo. Praise God. Sige po. Okay, ulitin ko po. Salamat po, Pastor Seth. Thank you rin po sa mga prayers. Recovery pa rin po, Pastor. Happy God First Morning sa lahat at patuloy po nating purihin ang ating pong Panginoon sa naman pong panibagong umaga. Tayo po ay babasa sa Ezra chapter 7. Si Ezra ay dumating sa Jerusalem. Pagkatapos ng mga bagay na ito sa paghahari ni Artaxerxes na hari ng Persia, si Ezra na anak ni Zeraya, na anak ni Azarias, na anak ni Hilkias, na anak ni Shalom, na anak ni Zadok, na anak ni Ahitub, na anak ni Amarias, na anak ni Azarias, na anak ni Merayot, na anak ni Zerayas, na anak ni Uzi, na anak ni Buki, na anak ni Abisua, na anak ni Phinehas, na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, na punong pari. Ang isang ito ay umahon mula sa Babylonia. Siya ay isang eskribang dalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoong Diyos ng Israel. Ipinagkaloob sa kanya ng hari ang lahat niyang hiniling sapagkat ang Panginoon niyang Diyos ay kasama niya. At umahon din patungo sa Jerusalem sa 7 taon ni Artaxerxes na hari ang ilan sa mga anak ni Israel at ilan sa mga pari at mga Levita, ang mga awit at mga tanod sa pinto at ang mga lingkod sa templo. Siya'y dumating sa Jerusalem ng 5 buwan sa 7 taon ng hari. Sa unang araw ng unang buwan ay nagsimula siyang umahon mula sa Babylonia, at sa unang araw ng 5 buwan ay dumating siya sa Jerusalem sapagkat ang mabuting kamay ng kanyang Diyos ay nasa kanya. Inilagak ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon upang sundin ito at ituro sa Israel ang kanya mga batas at mga tuntunin. Ang sulat ni Artaxerxes kay Ezra. Ito ang sipi ng sulat na ibinigay ng Haring Artaxerxes kay Ezra na pari. Ang eskriba isang marunong sa mga bagay na mga utos ng Panginoon at ng kanyang mga alituntunin sa Israel. Si Artaxerxes, hari ng mga hari, kay Ezra na pari na kalihim ng kautusan ng Diyos ng langit. At ngayon, ako'y gumagawa ng utos na sino mang kabilang sa bayan ng Israel o ang kanilang mga pari o ang mga Levita sa aking kaharian na nagnanais pumunta sa Jerusalem ay maaaring sumama sa iyo. Sapagkat ikaw ay sinugo ng hari at ng kanyang 7 tagapayo upang mag-usisa tungkol sa Huda at Jerusalem ayon sa kautusan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay, at upang dalhin din ang pilak at ginto na kusang inihandog ng hari at ng kanyang mga tagapayo sa Diyos ng Israel na ang tahanan ay nasa Jerusalem, kasama ang lahat ng pilak at ginto na iyong matatagpuan sa buong lalawigan ng Babylonia
pati ang kusang loob na handog ng taong bayan at ng mga pari na mga kusang loob na ipinanata para sa bahay ng kanilang Diyos na nasa Jerusalem. Sa pamamagitan ng salaping ito, buong sikap kang bibili ng mga toro, mga laking tupa, mga kordero, pati na mga handog na butil at ng mga inuming handog ng mga iyon, at ang mga iyon ay iyong ihahandog sa ibabaw ng dambana ng bahay ng inyong Diyos na nasa Jerusalem. Anumang inaakala mo at ng iyong mga kapatid na mabuting gawin sa nalabi, sa pilak at ginto, maaari ninyong gawin ayon sa kalooban ng inyong Diyos. Ang mga kagamitang ibinigay sa iyo para sa paglilingkod sa bahay ng inyong Diyos ay dalhin mo sa harapan ng Diyos sa Jerusalem. Anumang kakailanganin pa sa bahay ng iyong Diyos na may pagkakataon kang magbigay, ay magbigay ka mula sa kabang yaman ng hari. At ako, si Haring Artaxerxes, ay gumagawa ng utos para sa lahat ng ingat yaman sa lalawigan sa kabila ng ilog. Anumang hingin sa inyo ni Ezra na pari na eskriba ng kautusan ng Diyos ng langit ay gawin ng buong sikap. Hanggang sa 100 talentong pilak, 100 takal ng trigo, 100 takal ng alak, 100 takal na langis at asin na walang takdang dami. Anumang iniutos ng Diyos ng langit, gawin ito ng lubos para sa bahay ng Diyos ng langit. Baka ang kanyang puot ay maging laban sa kaharian ng hari at ng kanyang mga anak. Ipinagbibigay alam din namin sa inyo na hindi matuwid na patawan ng buwis sa kalakal o upa ang sino man sa mga pari, mga levita, mga awit, mga tanod sa pinto, mga lingkod sa templo o ang iba pang lingkod ng bahay na ito ng Diyos. At ikaw, Ezra, ayon sa karunungan ng iyong Diyos na taglay mo, umirang ka ng mga maestrado at mga hukom na makakahatol sa buong bayan sa lalawigan sa kabila ng ilog. Yaong lahat na nakakaalam ng mga kautusan ng iyong Diyos at yaong mga hindi nakakaalam niyon ay inyong turuan. Sino mang hindi susunod sa kautusan ng iyong Diyos at sa kautusan ng hari, may pit na igagawad sa kanya ang hatol, maging sa kamatayan o sa pagtatapon o sa pagsamsam ng kanyang mga ari-arian o sa pagkabilanggo. Purihin ng Panginoon ang Diyos ng ating mga ninuno na naglagay ng ganitong bagay sa puso ng hari upang pagandahin ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. At nagpaabot sa akin ng kanyang tapat na pag-ibig sa harapan ng hari at ng kanyang mga tagapayo at sa harapan ng lahat ng mga makapangyarihang pinuno ng hari. Ako'y nagkaroon ng tapang sapagkat ang kamay ng Panginoon kong Diyos ay nasa akin at tinipon ko ang mga pangunahing lalaki mula sa Israel upang pumuntang kasama ko. Amen. 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 Praise the Lord. Amen po ba? Amen po mga kapatid. Amen. Amen. Pwede po ba natin marinig yung mga amen po natin? Or sa chat Amen box po. yan? Amen. So before po natin marinig po yung mga reflections, ay recognize lang po rin natin yung mga nag-effort pong mag-chat sa ating pong chat box yan. Good morning po kay Sister Nerissa Francisco at ito po sa I don't know kung Morning po. ito Tabang Restituto Madihanon, ayan. God first morning po sa inyo po. God first Si Pastor Noel at si Brother Romel yan. Happy God first morning po sa inyo. Ngayon po, I think nakita ko si Pastor Jomer. Pastor Jomer. Good morning po, Pastor Jomer. Good morning. Happy God first morning po. Ayun. Uh, God first morning, kababayan. ako na po, Pastor Sid, ano?
Sige, Pastor Jomer. Thank you. Mga minamahal na mga kapatid, napakaganda ng ating pong kabanata na binasa po ngayon mula po sa aklat ng Ezra, mga minamahal na mga kapatid, na kung saan ay muli pong nagbibigay sa atin ng isang napakahalagang paalala kung paanong ang isang lingkod ng Diyos ay kailangan at dapat na isaalang-alang ang paghahandog o paghahanda ng kanyang puso para sa paglilingkod sa ating pong Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang Isra sa ayon sa atin pong pinakinggan at nababasa po mga kapatid kanina, nagpapakita po ito kung paanong ginamit ng Diyos itong si Isra po upang pangunahan po ang spiritual na pagpapanumbalik po ng bayan po ng Israel. Na kung saan particularly makikita po natin sa Ezra chapter 7 verse 10, ang sabi po nga dito sa ating pong nalakasulatan, sapagkat inihanda ni Ezra ang kanyang puso upang hanapin ang kautusan ng Panginoon, sundin ito at ituro sa Israel ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Kaya po, napakalinaw po ng talatang ito na idinidiin yung paghahanda ng puso ng isa pong mananampalataya. Sa paghahanda po ng puso mga kapatid ay ipinapakita dito na ang isang mananampalataya ay mayroon pong pagnanais na tuparin ang kautusan ng Panginoon at sundin ito. And then at the same time, mayroon pong kagustuhan na ito po ay ituro sa kanya pong mga nasasakupan o sa kung saan po siya naroon. Kung makikita po natin mga kapatid, sa ngayon po sa ating pong binasa sa Ezra chapter 7, ay pinahintulutan po ng hari ng Persia si Ezra na siya po ay bumalik sa Jerusalem upang pangunahan po ang bayan at ituro po ang kautusan. Sa mga talata po na mababasa po natin sa Ezra, makikita po natin na nakikita po natin yung mabuting pangunguna po ng Panginoon. Yung presensya ng Panginoon ay nasa kanya pong lingkod na ito. Kaya't yung pagbabalik po ng bayan ay hindi lamang po sa may kinalaman sa kanilang physical na pagbabalik mula po sa kanilang kalagayang pagiging alipin, kung hindi nagpapaunawa rin po ng spiritual na panunumbalik po sa Panginoon. So, mga minamahal na kapatid, mga tagapakinig, no? Mapapansin po natin na kapag po tayo ay pinangunahan ng Diyos o kapag tayo po ay ang Diyos ang nangunguna sa ating pong buhay, ay ito po ay nagbibigay sa atin ng daan upang maisakatuparan po yung kung ano po ang nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin kung tayo po ay handa na pangunahan po ng ating pong Panginoon, mga kapatid. At kung titingnan po natin yung talata po na yan, ay nangyari yung sitwasyon po na ito dahil inihanda po ni Israel yung kanyang puso para sa Diyos. Kaya po kung ating makikita bakit po at paano po siya pinangunahan at kung paano ito po ay magkakaroon ng pagiging katuparan ng layunin ng Panginoon. Ang pinaka malalim o pinaka pundasyon mga kapatid ay yung pagiging handa po ni Ezra sa kanya pong puso para po sa Diyos, na tulad po na aking binasa kanina sa chapter 7 verse 10 po mga kapatid. Doon po sa atin pong point na yon na bakit po siya po ay nangyari yung pangunguna ng Panginoon at paanong yung kanyang layunin ay nangyayari dahil ito pong si Ezra ay handa po yung kanyang puso sa Panginoon. Kumbaga ipinagkaloob po niya yung kanyang puso sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging handa sa mga minamahal ng mga tagapakinig at taga-subaybay, ay mayroon pong mga bagay si Ezra na ginawa. Una po sa kanya po pagiging handa sa kanyang puso, hinanap po niya ang salita po ng Diyos. Na kung saan po mga kapatid ay pinapaalala sa atin na sa atin pong buhay, ang
pagiging handa o ang pagkahanda ng ating puso, hindi lang po ito natin masusumpungan o magagawa o may papakita sa pamamagitan po ng ating mga salita. Ito ay mayroon pong kaakibat na pagkilos po mga kapatid. Kailangan po hanapin natin ang Panginoon sa ating pong buhay upang kung ano man po ang mga bagay na dapat may panumbalik sa atin, may isasagawa ng Panginoon po ito dahil tayo mismo yung mayroon po pagkukusa na hanapin po natin ang ating Panginoon. Sunod po doon mga kapatid, ay kailangan nating sundin yung salita ng Diyos. Matapos po nating hanapin ng Panginoon, ay huwag lang po tayo magkontento sa kalagayan ng paghahanap sa Diyos para ho tayo ay mapangunahan sa ating buhay. Kung ano man po ang kalooban ng Panginoon, kagaya po ni Ezra, ay kailangan nating sundin yung kalooban ng Panginoon. Kagaya ni Ezra, siya po ay naging tunay na masunurin sa kautusan ng ating pong Panginoon mga kapatid. Huwag ho nating hayaan na tama lang pong nakita natin ng Diyos, narinig natin ang salita ng Diyos, na ituro sa atin ang salita ng Panginoon. Sa maraming mga pagkakataon po ng ating buhay, bagaman po narinig natin, nahanap natin ang salita ng Panginoon, ngunit hindi naman po tayo nagiging tapat sa pagsunod ng salita po ng ating Panginoon. And then at the same time, ay doon po tayo sa punto na ituro po ang salita po ng Diyos mga kapatid. Ang pagtuturo po ng salita ng Diyos, kung atin pong titingnan sa ibang bahagi ng punto po nito, ay hindi lamang po sa pamamagitan ng pananalita o tinatawag po nating ituro, mababasa at ituturo. Kung hindi, ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay magagawa din po natin sa pamamagitan ng gawin ng ating pong buhay mga kapatid. Kung paanong tayo ay namumuhay sa ayon po sa hinanap nating salita at sa ayon po sa sinusunod natin, yung outcome po na yun na ating pong ginagawa mga kapatid ay kailangang maituro sa pamamagitan ng ating pong mga pagkilos po mga kapatid. Naalala ko po tuloy ang talata ng Apokalipsis na mapalad mga kapatid ang mga nakikinig at ang mga nagbabasa at ang lalo tigit po mga kapatid ay ang tumutupad ng mga bagay po na yun. So ngayong umaga po ay nais ko pong banggitin sa inyo na hindi po ginagamit po ng Diyos ang pinakamatalino. Hindi po ginagamit ng Diyos lamang ang pinakamakapangyarihan sa kanila pong buhay o yung pinakamayaman. Hindi lamang po yan ang ginagamit ng Panginoon. Tandaan po natin, maging mula po sa banal na kasulatan, ginagamit din po ng Panginoon ang mga taong handang sumunod sa Kanya. Aanihin po natin ang ating pagiging matalino. Aanihin po natin ang pagiging mayaman po natin. Aanihin po natin ang kung anong mayroon po tayo sa ating pong buhay. And yet, at the end of the day of our lives, ay hindi naman po tayo handang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ano man ang ating pong kalagayan sa buhay mga kapatid, ano man ang status ng ating pong buhay sa ating pong pananampalataya at paglingkod, lagi po nating tatandaan ay mahalaga ang isang pusong handa sa pagsunod po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po, ngayong umaga, ang pinaka-challenge po sa atin ay atin pong itanong sa ating sarili kung tayo po ba ay handa na sundin at hanapin ang Panginoon sa ating pong buhay katulad po ni Ezra. At pagkatapos natin siyang hanapin, ay ulitin ko, handa ba tayo na ituro ang salita po ng Panginoon sa iba? Mga minamahal mga kapatid, kung yung ating pong puso ay nakatalaga sa Diyos, magagamit po niya tayo bilang instrumento upang maisakatuparan ang layunin ng Panginoon na maipanumbalik at maihanda ang iba, lalo tigit po sa atin pong inaasam na nalalapit na pagbabalik po ng ating pong Panginoon. So sa akin pong bahagi, ay yun lamang po ang akin pong may babahaging refleksyon mula po sa atin pong kabanata sa Aklat ng Ezra sa binasa at atin po napakinggan ngayong umaga. Pastor Seth, happy God First Morning po sa iyo at sa lahat po ng tagapakinig at taga-subaybay ng ating pong programa. Ayun. Amen. Kababayan ko po yan mga kapatid. Taga Palawan po yan. Yan. Salamat Pastor John Clerigo. Yan.
Ah, ang nakuha ko po doon ay, ano yung tatlo yun, no? Tatlo. Kahandaan ng puso po natin. Handang sumunod, no? Handang sumunod sa utos ng Panginoon at siyempre ituro din po natin mga kapatid yung ating pong mga natutunan para marami rin po tayong maakay na sumunod sa kalooban po ng ating pong Panginoon. Yun nga po, yung sa kasama tayo, marami tayo na maka-impluwensya po tayo sa iba na sumunod din po sa Panginoon. Yun po yung nakuha ko kay Pastor Jomer. Salamat po sa iyo pong magandang reflection po sa umagang ito. At bago po tayo magbigay ng pagkakataon sa mga magre-reflect, ay nais ko pong basahin ang, wow, dami po palang nagbigay ng reflection po dito sa atin pong chat box. Wow, praise the Lord po. Unahin po natin from Maria Gina Rojas. Happy God first morning po sa inyo. Sabi po niya rito, ano ang nangyari? Dumating si Ezra sa Jerusalem, pinahintulutan ng Haring Artaxerxes na magturo ng kautusan at magdala ng mga handog para sa templo. Bakit ito nangyari? Plano ng Diyos na ibalik ang tamang pagsamba. Kinamit ang pabor ng hari upang maisakatuparan ito. Ano ang dapat mangyari? Pagtuturo ng kautusan, pagbabago ng bayan, at pagpapatibay ng pananampalataya. Yun. At ang reflection po niya, ang pagsunod sa Diyos ay nagdadala ng pabor at pagpapala. Amen. Tama po. And ang kanya response, katulad ni Ezra, dapat tayong maging handang sumunod, pagturo, at magpasalamat sa Diyos. Ayan. Amen po. Thank you po sa reflection kay Maria Gina Rojas at God first morning din po kay Brother Sunny Talusan. Good morning po. Ang kanya naman po reflection. Ang kabanatang ito ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan at pabor sa kanyang mga lingkod. Mahalaga rin ang paghahanda sa paglilingkod sa Diyos. At ganoon din na ang kamay ng Diyos ay gumagabay sa kanyang bayan. At ang tunay na leader ay may takot sa Diyos at malasakit sa tao. May takot sa Diyos at malasakit sa tao. Habang binabasa ko ang Esther chapter 7, pagtanto ko na mahalaga ang pagiging malapit sa Diyos bago manguna o maglingkod. At tulad ni Ezra, kailangan kong ihanda ang aking puso sa pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi sapat na alam ko lamang ang tama. Kailangan ko rin itong isabuhay at ibahagi sa iba. Yan, amen. Nakita ko rin na kapag ang isang tao ay tapat sa Diyos, siya mismo ang magbubukas ng mga oportunidad at gagabay sa bawat hakbang. Ang tugon ko ay nais kong maging mas masipag sa pagbabasa ng Biblia. Amen. At panalangin araw-araw. Ihilingin ko sa Diyos na bigyan ako ng karunungan at pusong handang sumunod sa Kanya. Sisikapin ko ring maging mabuting halimbawa sa ibang tao sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. At nais ko ring tularan si Ezra na hindi lamang nakakaalam ng salita ng Diyos, kundi tunay na mamumuhay ayon dito. Ayan. God first morning po kay Brother Sunny Talusan. Praise God po dahil ay nakikita naman din po namin na talagang masugid po kayong nag-share ng inyo pong reflection po rito na nagpapakitang gaano nyo po kamahal ang salita po ng Panginoon. So, maraming salamat po sa inyo pong reflection, Brother Sunny. At ayun, meron pong prayer request po dito. So, pakiano na lang po sa ating pong tech team na mai-add po sa prayer request from Maria Gina Rojas. And susunod po na reflection ay ang galing naman po kay Brother Jonathan Maglonzo. Ayan. Happy God first morning po sa inyo, Brother Jonathan Maglonzo.
masugit din po ito na nagbibigay ng reflection every morning. Sabi po niya dito, Happy God First Morning po, Ezra chapter 7. Sa chapter pong ito, pinahintulutan si Ezra ng hari ng Persia na bumalik sa Jerusalem. Binigyan siya ng hari ng sulat na nagbibigay sa kanya ng malawak na otoridad at magtalaga ng mga pinuno at hukom at ituro at sundin ang kautusan ng Diyos. Kinilos ng Diyos ang puso ng paganong hari na si Artaxerxes upang maging bukas palad sa mga Hudyo. Dapat magkaroon ng katapatan sa pamumuno at mamuhay na may takot sa Diyos. Gayon din kilalanin ang kanyang kadakilaan. Ang aking tugon, ang kapitulo pong ito ay isang paalala sa atin kapag binasa natin ang mga salita ng Diyos sa kabuhayan natin bago natin ituro sa iba at palaging ihanda ang puso at maging masunurin. Ayan, thank you po sa inyo pong reflection, Brother Jonathan Maglonzo, and from Pastor Ernie. Pastor Ernie Marin, ang kanya pong reflection naman ay ang isang leader na may takot at kumikilala sa Diyos ay patuloy na makakatulong at may isusulong ang misyon ng Panginoon tulad ni Haring Artaxerxes. Yes, amen. Si Haring Artaxerxes ay ginamit ng Diyos upang si Ezra ay patuloy na magkaroon ng revival sa kanyang bayan sang-ayon sa versikulo 10 na ihanda ang kanilang puso upang ituro ang kautusan ng Panginoon. Alam niyo po, yun po yung isa sa na-realize ko dito. Si Haring Artaxerxes, hindi naman po ito Kristiyano. Well, in fact, siya po ay pagano, no? Hindi naman talagang tunay na kumikilala po sa Diyos. Pero ay nagpagamit po siya, no? Nagamit siya ng Panginoon para ang misyon po ng Panginoon ay mangyari. So, kung yung hindi po, yung akin po na-realize doon, kung yung hindi naman talaga tunay na Kristiyano ay nagagamit ng Panginoon para sa kanyang misyon, ay how much more po tayo, no, na tayo ay naniniwala po sa ating Panginoon, ay magagamit po sa kanya pong misyon. Tama po ba mga kapatid? Can you say amen for that? na tayo pong lahat ay bilang nanampalataya sa Diyos ay tayo po ay magpagamit Amen po. sa mission po ng ating Panginoon. Ayan. Yeah. Pastor Noel Bernales, I think ay ano po siya po ay willing po, nag-chat po siya sa akin, willing po siya mag-share ng kanya pong reflection. Pastor Noel, bigay po natin ang pagkakataon po sa inyo. Yes, Pastor. At maaga kasi kami mamaya alis. Aking pong reflection dito sa ating pong binabasa ay una dito sa aking napansin yung paghanda. Nabanggit naman ni Brother Pastor Jomar yung ilan, pero dito sa paghanda ng puso ni Isa, napakaganda talaga na mahanda natin dito sa verse 10 nga, na hindi lang si Ezra basta nagbasa ng salita, kung hindi ito'y kanyang isikin na kabuhayan, yung salita na kanyang nabasa. Makikita natin dito na sabi nga niya dito, inilagat ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon, upang sundin ito at ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin. So, isa sa nakita ko dito na talagang dapat nga mangyari sa atin bilang mga Kristiyano ng pagsaliksik ng salita ng ating pong Panginoon. Minsan parang niisip natin ay dahil Adventista na tayo ay simba lang tayo, ay okay na. Pero napakaganda ho itong ginagawa natin sa God First Morning, na nare-remind tayo na hindi lang tayo basta nagbasa, kundi tayo magsaliksik ng salita ng Panginoon. At siyempre, sundin ho natin ang pagbabasa na hindi natin sinusunod ay isang
ano lang ito, parang pangarap lang ito sa buhay natin. So, isa ho ito sa nakita ko na si Isra na siya sa kanyang pamumuno ay inihanda niya ang kanyang sarili. At yun nga, sabi nga, a good leader must be a good follower. Kaya si Isra po ay talagang magaling na leader kasi siya po ay magaling din na follower ng ating Panginoon. Bakit ho? Sa kadahilan na makita natin dito sa verse 6, verse 6, verse 9 at saka 28 na si Isra po ay ginabayan ng ating Panginoon. Dito yung may mga note dito. Verse 6 sabi niya, sapagkat ang Panginoon niyang Diyos ay kasama niya. Na-recognize po ito ni Artaxerxes ng Panginoon niyang Diyos ay kasama niya. Verse 9, makita din natin, sapagkat ang mabuting kamay ng kanyang Diyos ay nasa kanya. Kaya lakas ng loob din ni Hari Artaxerxes na ipagkatiwala lahat kay Isra kasi na-recognize niya ito. Nakita niya ito kay Isra kasi si Isra ay hindi lang basta nagsalita, hindi lang si Isra basta sinasabi niya ang kanyang panukala, kundi sinusunod niya kung ano ang inutos ng Panginoon sa kanya. At dito nga sa verse 23, si Isra mismo naka-recognize na ang sabi niya dito, ako'y nagkaroon ng tapang sapagkat ang kamay ng Panginoon kong Diyos ay nasa akin at tinipon ko ang mga pangunahing lalaki mula sa Israel upang pumuntang kasama ko. So pagka maranasan natin, yun nga parati nating naririnig si Dr. Richard Tamayo, yung makita natin yung overflowing blessing ng Panginoon, magiging confident tayo, maging masaya tayo sa ating paglilingkod. Si Isra nakita ko na dito sa chapter 7 na yung overflowing ng blessing ng Panginoon ay kanyang naranasan. Kaya talagang siya din po ay confident sa kanyang sarili na mamuno sa Israel. At dito makikita natin na kung si Zerubbabel ang kanyang layunin ay maitayo ang physical na templo, physical na templo ng Israel. Si Isra naman, makita ho natin dito sa chapter 7 na ang kanyang layunin ay ibalik ang mga tao sa ating Panginoon at yung pagsamba at ang spiritual na antas ng mga tao sa panahon niya ay mapataas. So ito ang dapat din mangyari sa atin mga kapatid, na wag ho nating sabihin parati na wag niyo akong tingnan. Huwag niyo akong tingnan kasi pagka titingin kayo sa akin, matitisod kayo. Si Ezra ay pinakita niya ho talagang sinusubok niya na makita ng mga tao kung paano siya ginagamit ng Panginoon. Kaya tama ho yung sabi ng Panginoon na let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Si Ezra po, yun po ang kanyang pinakita. Yung liwanag ng Panginoon na nasa kanya ay nakita at hindi niya po ito kinakahiya. Ito po ay kanyang dala-dala at confident po siya doon sa kanya pong nakamtan na biyaya ng ating Panginoon. At bilang Adventist, bilang anak ng Diyos, confident din sana tayo na sa pagdalaho natin ng liwanag ng ating Panginoon. At confident din tayo sa sabihin, tingnan nyo kami, tingnan nyo ako. Ito ang aking buhay, binago ng Panginoon. Sa kabila na ako'y makasalanan, sa kabila na hindi karapat-dapat, ngunit binago ng Panginoon. So yun po ang aking refleksyon na Pastor Seth. At happy God first morning sa lahat. Thank you po, Pastor. Thank you po sa another mabunga at malaman po na reflection po sa atin sa umagang ito. Thank you po, Pastor Noel Bornales. At parang may nakikita po ako na gusto pong mag-reflect. Meron po ba? Meron pa po ba na gusto pong mag-reflect? Yan, meron po ditong pahabol sa chat box from Brother Romel.
Sabi po niya rito, ang hakbang ng pagsaliksik. Sabi dito, bago pa man turuan ni Ezra ang iba, inuna muna niya ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ipinaalala nito na kailangan nating basahin at unahin ang Biblia upang malaman ang kalooban ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen? Ang hakbang ng pagtupad, hindi sapat ang basta't malaman ang tama. Kailangan itong isabuhay. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating mga gawa at pagsunod sa utos ng Panginoon. Ito ang pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Ang hakbang ng pagtuturo, matapos saliksikin at tuparin, ibinahagi ni Ezra ang kanyang kaalaman sa iba. Tayo man ay tinawag na maging ilaw at magbahagi ng pag-ibig ng katotohanan ng Diyos sa ating pamilya, mga kaibigan at komunidad. And thank you po, Brother Romel. God bless morning din po sa inyo. God bless po sa inyo. Thank you po sa inyo pong reflection. Siguro po, baka meron pang isa. Kung meron pong gusto pang mag-reflect, pwede po nating bigyan ng pagkakataon. Meron pa po ba na gusto po mag-reflect? So, kung wala na po mga kapatid, Brother Edmond. Okay po. Close po natin sa prayer, brother. Na-close na natin. Naniniwala po tayo na tayo pong lahat ay nakinabang at ang lahat po natin po napakinggan ay nagkaroon ng mayamang inspiration po sa ating lahat bilang mga alagad po ng ating pong Panginoon. Tayo lahat ay manalangin. Dakila po ng Ama, aming Panginoon, kayo po ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat pong muli sa umagang ito na kami po ay nagkaroon ng pagkakataong magkatipon sa pamamagitan po ng platform na ito, makinig ng inyo pong mabuting balita at inyo pong mga salita, Panginoon, ay naging inspirasyon po sa bawat isa na kami pong lahat ay maging instrumento na makatulong sa inyo pong gawain dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na mga aral at leksyon na amin po naririnig kada umaga, na kami po ay magkaroon ng integridad upang maging ilaw po kami sa anumang pong paraan, anumang lugar o sa anumang pong lugar kami mapadpad, ay makalala po ang aming pong pagiging Kristiyano at ang aming pong ang aming pong mga karakter ay makilala po ang inyong pong karakter, ang karakter po ng aming pong Panginoong Yesus. At patuloy po namin ipinapanalangin ang ginagawa po naming paglilingkod ngayong umaga. Makapiling po namin kayo, pangunahan po ninyo kami, Panginoon, sa aming pong gagawing programang ito. At maitaas lamang po ang inyong pong pangalan, hindi po ang aming pong mga abang sarili. Maibalik po namin ang pinakamataas na papuri sa inyo. Ang pasasalamat po ay aming ibinabalik dyan sa kayutaasan at patuloy naming pinupuri ang inyong pong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy ninyong pagsama at pagpapatawad sa anumang pong pagkukulang, pagmamalabis na aming pong nagawa. Ito man po ay aming pong mga nasalita o aming pong mga naisip. Tatawad din po, Pang-Ama, sa aming pong mga nagawa sa aming pong mga kapwa at patuloy pong ingatan po ang aming pong mga kapatid saan man po sila naroroon, anumang pong mga misyon, ang kanila pong mga patutunguhan. Ang iba po namin mga kapatid ay nasa mga daan sa mga sandaling ito at maaaring ang iba po ay naghahanda anumang pong mga misyon, ang kanila pong mga gagawin. Samahan po sila ng mga Santong Espiritu ng Santong Espiritu upang patuloy po silang maging malayo sa anumang pong kapahamakan at magampanan po at magawa po nila ang nais po ninyong ipagawa sa amin po mga kapatid pong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa
patuloy po ninyong pagdinig sa aming pong mga panalangin, hindi po sa aming karapatan, kundi alang-alang po lahat sa tanging pangalan ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. Amen. Amen po. Amen. 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 Tayo po'y manood po ng video. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit, nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. So ngayon po ay ihanda natin ang ating mga pandinig at ating puso sa panibagong mensahe na matatanggap po natin through our devotional book na Jesus Wins.
At ito po yung pagkakalo po ni Ma'am Margarita de los Reyes. So, ating po pakinggan mga kapatid. Happy God First Morning po sa ating lahat. Ang atin pong babasahin ngayong umaga ay may pinamagatang ang kanyang buhay. Matatagpuan sa K-Text John 11:43-44. Lazaro, lumabas ka. Ang taong namatay ay lumabas. Madalas akong pumunta sa sementeryo upang magdala ng mga bulaklak sa libingan ng aking mga magulang at magnilay-nilay sa mga biyayang natamo ko mula sa Diyos sa pamamagitan nila. Nagpapahinga sila sa isang magandang bahagi ng parke na papaligiran ng mga bulaklak at puno. Sa mga espesyal na pista tulad ng Mother's Day, Pasko at Thanksgiving, maraming tao ang dumarating upang parangalan ang kanilang mga mahal sa buhay. Naisip ko kung ano ang magiging hitsura ng sementeryong ito sa araw ng ikalawang pagdating ni Jesus. Naisip ko ang magagandang tanawin ng mga anghel na nag-uugnay sa mga pamilya katulad ng sa ilang mga ipinintang larawan na nakita ko. Hindi na ako makapaghintay. Habang papalapit si Jesus sa libingan, pinapaalala ng tagapagsalaysay na 4 na araw ng patay si Lazaro. Mahalagang detalye ito dahil sa kabila ng turo ng Biblia, mayroong popular na pananiwala na ang kaluluwa ng mga patay ay nananatili sa paligid ng libingan sa loob ng 3 araw at umalis lamang sa ika-4 na araw. Ang tanawin ay kinabibilangan ng isang libingan, isang bato na tumatakip dito, ang kapatid ng namatay, ang katotohanan ng 4 na araw na ang lumipas. Ang babala na ang katawan ay nabubulok na at maaaring may amoy. Para bang hindi napansin ni Jesus ang lahat ng mga palatandaan ng kamatayan. Binigay niya ang nakabibiglang utos. Alisin ninyo ang bato. Pakiulit. Bakit na naisin ng sino man na gawin yun? Marahil, nais ni Jesus na makita ang kanyang kaibigan sa huling pagkakataon. Ngunit, hindi iyon ang dahilan. Hindi ba sinasabi ko sa inyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Manampalataya Marta, manampalataya Elizabeth, manampalataya Juan, manampalataya. Nang nasabi niya ang mga ito ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Lazaro, lumabas ka. Ang buhay mismo ay tumatawag sa iyo. At si Lazaro ay lumabas. Maraming nagsasabi na tinawag ni Jesus si Lazaro sa pangalan dahil kung hindi, ang lahat ng inilibing sa sementeryong iyon ay lalabas. Ang buhay mismo ay tumatawag sa mga patay at ang kamatayan ay hindi makalaban sa buhay. Ngunit masyado itong malaking tanda. Kaya't mula ng araw na iyon ay binalak nilang ang konseho ng mga pari at mga pariseyo. Siya'y patayin. Sa Ebanghelyo ni Juan, ito ang nagbibigay daan sa kamatayan ni Jesus. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang bigyan si Lazaro ng buhay. Literal, sa higit sa isang kahulugan, namatay si Jesus upang si Lazaro ay mabuhay at mamatay. Siya upang ang aking mga mahal sa buhay at ang sa iyo ay mabuhay. Siya ang buhay at manampalataya. Ang ibig sabihin po ng mensahe na ang kanyang buhay ay tungkol po ito kay Jesus bilang pinagmumula ng buhay at pag-asa. Tulad ng ginawa niya kay Lazaro na binuhay mula sa kamatayan. Pinakita rito na walang imposible po sa kapangyarihan ng Diyos.
kahit po ang kamatayan ay hindi hadlang kay Jesus dahil sa siya po ang buhay. Ipinapaalala rin po dito na ang kailangan ay ang pananampalataya. Nang sabihin po ni Jesus kay Marta na makikita niya ang kaluwalhatian ng Diyos kahit mahihirap at tila imposibleng sitwasyon. So, ang reflection ko po dito ay maraming pagkakataon po sa ating buhay na parang patay na ang ating pag-asa, pangarap, o kaya naman yung lakas ng ating loob. Pero tulad po ng pagtawag ni Jesus kay Lazaro na ang sabi dito ay lumabas ka. Tinatawag din po tayo ni Jesus para upang bumangon mula sa takot at kasalanan at kawalan din ng pag-asa. Siya lamang po ang makakapagbigay ng tunay na buhay at bagong simula. Kaya po ang lesson po dito ay huwag po tayong mawala ng pag-asa, pananampalataya kapag kasama na natin si Jesus. May pag-asa tayong mabuhay hindi lamang ngayon kundi hanggang sa buhay na walang hanggan. Nananampalataya tayo at magtiwala sa kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa at buhay. Tulad ni Lazaro na iyong tinawag palabas mula sa kamatayan, hinihiling namin na tawagin mo rin kami palabas mula sa aming takot, panghihina at kawalan ng pananampalataya. Panginoon, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo kahit sa panahon ng pagsubok at kalungkutan. Palalahanan mo kami na ikaw ang buhay at walang imposible sa iyong kapangyarihan. Bigyan mo po kami ng pusong nananampalataya at patuloy na umaasa sa iyong mga pangako. Naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at maranasan namin ang iyong pag-ibig at kapayapaan araw-araw. Salamat din po dahil ikaw ang nagbibigay ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Amen po. So, tayo po'y manood ng video. Mga Leon ni Larry, January 17. Offertory Reading Devotional. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Satanas ang dalubhasa sa panlilinlang. Ginagawa niyang maging masarap ang mga lason at hinahayaan pa niyang gawing hindi masarap ang masustansyang pagkain. Ginagawa niyang magmukhang kamalian ang katotohanan at magmukhang katotohanan ang kamalian, kaya't ang buong mundo ay naguguluhan. Ang kanyang alok ng kasiyahan sa pamamagitan ng makamundong pagtatagumpay, libo-libong tagasunod sa social media, o ang kakayahang kumita o maglakbay ng higit sa iyong mga kaibigan ay walang iba kundi isang malupit na huwad para sa tunay na kapayapaan at tunay na kasiyahan na iniaalok ni Jesus. Mayroong kwento tungkol sa dalawang lalaki, sina Larry at Bill, na nawalan ng trabaho at hindi na makahanap ng anumang trabaho. Nakita ni Bill ang isang patalastas mula sa isang zoo na nagbabayad ng $5,000 para sa bawat mahuhuling leon.
Tunay na isang mapanganib na karera, ngunit nagpasya silang subukang hulihin ang ilang mga ligaw na leon. Pumunta sila sa lugar ng mga leon na may dalang isang inosenteng kordero, isang gawang bahay na kulungan, at isang computer spreadsheet na nagpapakita ng lahat ng kanilang mga layunin sa pananalapi. Habang sila ay nagmamadaling umakyat sa isang mabatong gilid, ito ay nabali at sila ay dumulas pababa sa isang matarik na hukay na puno ng gutom na mga leon. Mabilis na tinasa ni Larry ang kanilang sitwasyon at sumigaw, "Bill, mayaman na tayo! Mayaman na tayo!" Huwag kayong padaya. Si Satanas ay gumagala na parang isang leyong umuungal, naghahanap ng masisila. 1 Peter 5:5-8. Panawagan. Habang iniisip natin ang proteksyon ng Diyos at ang mga pagpapalang sagana niyang ibinibigay sa atin, naway magbigay inspirasyon ito sa atin na maging tapat sa pagbabalik ng kanyang ikapo at pagbibigay ng ating mga handog sa kanya. At naway lagi nating hanapin at matagpuan ang tunay na kasiyahang na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin. Salamat sa inyong matapat na pagbibigay ngayon. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Amen po ba mga kapatid? Ang gaganda po ng mga videos po natin. Thank you po Brother Melvin Amen. sa mga videos po na yan, nakaka-inspire po. Amen. No? So ngayon po ay panahon na naman po ulit na tayo po ay mag-aral at patuloy na matuto mula sa mga paalala sa Councils on Stewardship. Ngayon po ay papangunahan po tayo ng ating pong butihing Stewardship Director ng ating pong misyon. Walang iba kundi ang ating guwapong Pastor June Barredo. Pastor, God first morning po. Amen. Praise the Lord. God first morning, Pastor Seth. At sa ating lahat po mga kapatid, isang nakakatuwang bagay na sumagang ito, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Muling magpapalakasan sa isa't isa at muling magpapaalalahanan sa isa't isa ng mga mahalagang bagay upang siya nating sapat na maipaglingkod sa ating pong buhay at mahal na Diyos. Tunay po na nakaka-inspire po mga kapatid ang inyo pong mga pagtatalaga at tuwing umaga ay una nating hinahanap ang Panginoon sa mga panahon na tayo po ay nagigising. Ngayong umaga ay talakayin po natin ang isa sa may magandang bahagi ng ating pag-aaral. Nakikita nyo po ba sa screen mga kapatid ko? Yes, Pastor. Yes. Opo. Okay. Ito po ay meron po itong pamagat na Poor Rich Men and Rich Poor Men. Parang baligtad lang ho mga kapatid, ano ho? Pero kung titingnan natin sa Tagalog, ito po ay naisalin na mahihirap na mayayaman at mayayamang mahihirap. Kaya dito ay ipinapakita ng ating pong manunulat na merong mga tao na kung titingnan natin sa lipunan ay mahirap lang sila pero sila pala yung mga mayayaman. At meron namang mga tao sa lipunan na sila naman yung mga mayayaman pero ang totoo, mahihirap lang sila. Kaya dito ay makikita natin, ipinapakilala ng ating pag-aaral na merong dalawang klaseng uri ng tao sa paningin ng ating Panginoon Diyos dito sa lupa. Maging ito man ay sa loob na iglesia at maging ito man ay sa labas ng iglesia. Sa Council on Stewardship ay ito po ang paglalarawan mga kapatid. At ito din po ay naitala sa Aklat ng Review and Herald, January 15, noong 1880, mga kapatid.
Napakaganda na ito ay ating makita sa bahaging ito. Ang sabi po dito sa unang pambungad ng ating pag-aaral, ang impluensya ng pag-ibig sa salapi sa isipan ng tao ay halos nakapaparalisa. Ito yung unang bahagi ng mga taong kinikilala nila yung kanilang sarili na mayaman sa sanlibutan ito. At ito yung paglalarawan ng ating pag-aaral sang-ayon kay Mrs. White. Ang sabi niya, ang matinding pag-ibig sa salapi nitong mga taong akala nila ay mayaman sila pero ang totoo ay mahirap lang sila sa mata ng Diyos. At ito daw hong pag-ibig sa salapi, ito daw po ay nakapaparalisa. Subukan nyo na po ba ito mga kapatid? Yung ano po ba yung pakiramdam ng napaparalisa? Ibig sabihin mga kapatid ay hindi ho normal. Yung takbo, kung sa katawan man ay maaring hindi normal ang takbo ng dugo. Kaya nagkakaroon ng paralisa. At pansin natin yung mga taong na-stroke o di kaya ay na-atake sa puso, napaparalyze sila kasi hindi naging normal yung pagtakbo dapat ng dugo sa katawan. So sa buhay ng isang pinagkatiwalaan ng mga katiwala, mga kapatid, dito sa mundong ito ng ating Panginoon Diyos, ang normal na layunin ng ating Panginoon Diyos ay yung ating mga tinatanggap, yung ating mga pinamamahalaan, yung ating mga kayamanan na pinapangasiwaan ay tumakbo ng normal sang-ayon sa naisin at kalooban ng ating Panginoon. Subalit sa paglalarawan ng ating aralin ay nag-uudyok ito ng mga maraming bagay sa ating buhay kung paano natin ito maiingatan sang-ayon sa mata ng ating Panginoon Diyos. At sa unang bahagi ng mga taong inakala nila sa sarili nila na sila ay mayaman, pero ang pagtingin pala ng sanlibutan dito ay yung tinatawag nilang malalim na pag-ibig sa salapi. At yun daw malalim na pag-ibig sa salapi ang paglalarawan ng banal na kasulatan maging ng ating pag-aaral ngayong umaga ay nakapaparalisa mga kapatid. Kaya naman kung titingnan po natin sa bahagi pa ng ating pag-aaral, nakakahadlang sa pagtatamo ng espiritual na kayamanan ang labis na pag-ibig sa material na ari-arian. Ayan, dito ho mga kapatid ay malinaw ng pinuntirya sa bahaging ito. Na kung titingnan natin, yun daw pong labis na pag-ibig sa material na ari-arian, ito daw po ay nakakahadlang sa pagtatamo ng espiritual na kayamanan. Ang layo ng ating Panginoon Diyos sa buhay na ito, samantalang tayo ay kanyang pinagkatiwalaan ng mga kayamanan. Dito po sa ibabaw ng lupa ay malinaw ang kanyang kautusan na ito ho ay gagamitin natin sang-ayon sa kanyang naisin at banal na kalooban kung paano ito dadaloy na mayroong kapayapaan at kagalakan sa ating mga buhay. Subalit kung mali ang layo ng paggamit nito, ito po ay magtatamo ng isang malungkot na bahagi ng buhay. Sang-ayon sa ating pinag-aaralan, mga kapatid. Nawaring, ang sabi sa Education, page 25, nawaring ito daw po ay katulad ng isang kasalanan na ang kanyang kapangyarihang mental at espiritual ay nanlulupaypay. Hindi na niya mapapahalagahan o mapahalagahan ang mabubuting bagay ng malayang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito yung mapanganib dito mga kapatid sa isang taong pinagyaman ng ating Panginoon. Na kapag iba yung naging layo ng kanyang puso, na ang pagtingin niya doon sa mga kayamanang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ay taliwas doon sa layo ng ating Panginoon ang mangyayari sa kanya. Kaya yung bahagi ng ating pinag-aralan kanina ay mapaparalyze sila at ang sabi dito, yung kanyang mental at spiritual na buhay ay hihina. Pagkatapos pag humina, sabi diyan ay hindi niya na makikita yung mga bagay na mabubuti
na malayang ibinigay sa kanya ng Diyos. So, maaring doon niya naimbutin mga kapatid yung bahagi ng bagay na hindi naman sa kanya, kundi yun ay para sa Panginoon. Pag nagkaroon ng malalim na pag-ibig sa mga material na bagay, sa mga yaman ng sanlibutan ito. Kung kaya dito mga kapatid ay mariing sinabi sa atin, sa ating pag-aaral sa aklat ng Mateo 19:23-24, ng isang taong mayaman, ang sabi po diyan, mahirap na makapasok sa kaharian ng langit. At magaan pa daw sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Matindi ho, ano? Kaya sa bahaging ito, bukod sa binabanggit sa ating pag-aaral, ang sabi pa ay ang mga nagkakamal ng kayamanan ay madalas na nagiging maramot at makasarili at pinipiling itulak sa lupa ang kanilang tiwala sa halip na sa Diyos. So kapag ang isang tao ay sinubukan niyang, sabi ko nga, na mas mahalin ang isang bagay ng masigit sa Diyos, mga kapatid, ito talaga yung magtutulak sa kanyang sarili. Sangayon sa paglalarawan ng ating pag-aaral ngayong umaga. Hindi pwede na kapag pinahalagahan natin yung mga bagay na mas sigit kaysa sa nagbigay, mga kapatid, tunay na sinasabi rito na talagang makakadama siya ng karamutan at pagkatapos sisibol sa kanyang puso at isipan yung pagiging makasarili. At malaunan kapag yun ay lumago sa kanyang buhay, sa kanyang puso, nagyaman ayon, nagkaugat, nagkadahon, namulaklak, nagkabunga, mga kapatid, lumala ng lumala ang mangyayari. Ang sabi dito ay pipiliin niyang itulak yung kanyang pagnanais sa mga bagay na makalupa. Sa halip na ibaling niya ang kanyang pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon na nagmamayari ng lahat ng mga bagay, ay babaling niya ang mga kahalagahan nito sa lupa. Kaya meron pong danger, mga kapatid, sa pagsasaad ng mga taong kinikilala nila na sila ay mayaman subalit mahirap sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Sa kabilang banda naman, mga kapatid, ay meron ding tinukoy dito po sa ating pag-aaral yung isang bahagi ng mahirap lang pero sila yung mga mayayaman sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi sa Council on Stewardship, page 151, dito sa bahagi ng ating pinag-aaralan, ang isang dukha ngunit may pananampalataya sa Diyos ay nagiging mayaman sa paningin ng Diyos dahil ginagawang katuparan sa buhay ang utos ni Kristo. The best, mga kapatid. Ito yung tunay na layon ng langit, mga kapatid. Na kapag ang isang tao, kinikilala man ng sanlibutan ito na siya ay mahirap, pero espesyal pala siya sa mata ng Diyos. Yun ang the best, mga kapatid. Sapagkat ito yung tunay na naisin at layunin ng ating Panginoon sa buhay na ito kung bakit ang mga pinagkatiwalaan ng mga yaman, ito talaga yung dapat na mangyari sa kanila pong mga buhay. Kaya naman, mga kapatid, ang sabi pa sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kayamanan para sa gawain ng Diyos, sa pagtulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa, ito ang tunay na ligtas na pamumuhunan. Wow! Ganda po, mga kapatid, Kaya dito pa lang, mga kapatid, makikita na natin sa panahon na tayo pinagkalooban ng ating Panginoon Diyos, ng mga kayamanan, ng mga ari-arian, o ng lahat ng mga bagay na mahalaga sa ating mga buhay. Kapag ito'y sininop natin, alang-alang sa kanyang banal na gawain, para sa Diyos, ang sabi diyan, yun ang tunay na pamumuhunan sa langit. At pagdating ng Panginoon, mga kapatid, tiyak, siguro, talagang, hindi lang siguro, ay tiniyak na sigurado ng ating Panginoon na tayo yung mayaman sapagkat ito yung paglalarawan ng ating pong aralin ngayong umaga. Kaya naman, mga kapatid, kung
titingnan natin, ang Biblia ay naglarawan ng mga mararaming mga taong sinubukan nilang maging mayaman sa sanlibutan ito. Subalit akala nila sa kanilang sarili okay sila sa harapan ng ating Panginoon. Pero sa bahaging ito, kung titingnan natin, bakit doon sa mga bahagi ng tala ng banal na kasulatan tungkol dito sa bahaging ito na bakit tinawag ni Kristo na likong kayamanan ang pag-ibig sa material na bagay na higit sa Kanya. So isang bahagi ng paglalarawan dito mga kapatid ay nang yung isang lalaking mayaman o pinunong lalaking mayaman ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo at nagtanong, Panginoon, parang proud pa siya sa sarili niya. Nagawa ko na yung lahat ng bagay, natupad ko na yung kautusan, perfect na ako sa iyong harapan. Ano pa yung kulang? Sabi niya. Masaya siyang lumapit sa ating Panginoon. At sa bagay na ito, makikita natin sa tala ng banal na kasulatan, sabi diyan, ang mayamang batang pinuno ay nag-akalang iniibig niya ang Diyos hanggang sa ihayag ni Jesus sa kanya ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Kaya dito makikita natin mga kapatid sa Lucas 18:22, sabi ng Panginoon, kung talagang tunay kang kinikilala mo sa iyong sarili na okay ka, pogi ka sa harapan ng ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, sige nga, ipagbili mo ang lahat ng mayroon ka at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Tsaka mo sa bubihing okay ka sa harapan ng ating Panginoon. Kaya dito mga kapatid, sa pagsasalaysay ng banal na kasulatan, dito biglang nalungkot yung mayamang pinunong lalaking ito sapagkat yung kayamanan ay hindi niya kayang isakripisyo alang-alang sa Panginoon at sa gawain ng ating Panginoon mga kapatid. May panganib mga kapatid, gaya ng batang pinunong ito na naging iba, ang naging layo ng puso sa mga pag-aaring ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Meron pong binabanggit sa The Upward Look, page 29, na ang sabi, ang mga nagmamay-ari ng salapi ay nanganganib na gamitin sa maling paraan ang mga pag-aari ng Panginoon at dahil dito ay nakakalimot sila sa Diyos. Ito talaga mga kapatid yung magiging tunay na larawan. Kaya ng aking binabanggit na sa panahon ng isang tao na pinagpala ng ating Panginoon ay tiningnan niya ng masigit yung mga pagpapalang ipinagkaloob sa kanya doon sa lumikha at nagbigay ay magkakaroon mga kapatid ng pagkalimot sa Diyos. Ito yung sinabi ng ating propetisa. Na magkakaroon ng panganib sa kanilang sarili kapag ginamit nila ito sa maling paraan. Kapagkat hindi naman ito ang kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. Kagaya ng pinunong leader na ito na mayaman na nagkaroon ng malaking panganib sa kanyang buhay sa harapan ng Diyos sapagkat nais niyang sumunod sa Panginoon, pero ang totoo sabi ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, ipagbili mo yung iyong tinatangkilik at ibahagi sa mga dukha. Kaya naman mga kapatid, nasabi pa rin po sa Upward Look, page 29, ang mga kayamanan ng sanlibutan ay pag-aari ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay Kanya, kapwa sa pamamagitan ng paglikha at pagtubos. So dito ipinapakilala, mga kapatid ko, sa simulain pa lang ng sanlibutan kung paano nakita natin ang kapahayagan ng tunay na naisin ng Diyos para sa mga kayamanan ipinagkaloob niya sa tao, ipinapakilala dito na wala talagang maipagmamalaki ang tao sa harapan ng Diyos. Sapagkat mula pa man sa paglalang, hindi na pwedeng imbutin ng tao ang pag-aari na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. At hindi lang sa paglalang, maging sa darating na panahon, ipapakita ng ating Panginoon Diyos ang bahaging ito sa ating mga buhay na gusto niya sa lahat ng panahon ay siya ang ating maging partner mga kapatid sa ating pong buhay. Ang sabi po sa letter 90, January 15, 1895, ang mga pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga talento sa anyo ng kayamanan ay may mabigat na pananagutan.
Hindi nila dapat gamitin ang salapi para lamang sa pansariling kasiyahan at makasariling hangarin, sapagkat anumang ginugol sa ganitong paraan ay para bang inilalayo mula sa kabangyaman ng Diyos. Malinaw po mga kapatid ang usapan at binabanggit ng ating Panginoon dito mga kapatid. Na tayo po bilang pinagkalooban ng Diyos ng mga yamang ito, ang sabi diyan ay hindi daw ho dapat gamitin yung mga kayamanan ng Panginoon ay pinagkatiwala sa atin sa pansariling kasiyahan at makasariling hangarin. Sapagkat kapag ginamit ito sa maling kaparaanan, ay inilayunan ng tao yung kanyang puso at kanyang kalooban sa tunay na hangarin ng Diyos na kung saan ay yun yung bahagi ng pundasyon natin para sa Panginoon at para sa kanyang banal na gawain. Kaya naman mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, samantalang inihanda niya ang kanyang puso sa paglilingkod, sa 1 Timothy 6:17-19, sabi ni Paul kay Timothy, pagbilinan mo ang mga mayayaman sa sanlibutan ito na magsigawan ng mabuti, na magsiyaman sa mabubuting gawa, na maging mapagbigay, mapagbahagi, ng mga tipon sa ganang kanilang sarili ng isang mabuting pinagsasaligan sa panahong darating. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, mga malugod naming taga-subaybay, ito po ang tunay na layunin ng buhay ng mga kayamanang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi daw ho paglalaan sa sanlibutan ito, kundi paglalaan ng kayamanan sa isang panahong darating. Kaya naman mga kapatid ko, sa bahagi ng ating buhay, isang katanungan sa bawat isa sa atin, sa tuwi-tuwi na, sa lahat ng panahon, na pinapaalingaw-ngaw ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao, saang panig tayo ng buhay nagtatalaga ng ating mga kayamanan. Tayo ho ang makakasagot sa ating mga sarili mga kapatid, sa paggamit ng ating mga tinatangkilik na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos mga kapatid, sa ang panig tayo ng buhay nagtatalaga ng ating kayamanan. Tayo ba mga kapatid ay nag-uukol ng ating kayamanan sa paraan ng sanlibutan, na gaya baga ng taong mayaman subalit mahirap sa paningin ng ating Panginoong Diyos? O di kaya naman ay gaya tayo ng mga taong mahihirap ngunit mayaman sa Diyos dahil namuhunan sila sa makalangit na imbakan. Mga kapatid, sa umagang ito naway palagi nating ipanig ang ating mga pagtatalaga sa isang pusong laging may pag-asa, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ito po ang aking dalangin, pagpalain po ang bawat isa sa atin. Amen. 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 Oh. Amen. Amen po ba mga kapatid? Pwede po bang marinig natin ang inyong amen or pusuan po natin Amen. ang ating pong mga screen? Amen po. Amen, amen, amen. Thank you po Pastor June sa yung po ay masasabi nating maiksi pero malaman na paalala po sa atin. So, doon natin maunawaan na hindi lahat ng mayaman ay tunay na mayaman at hindi lahat din ng mahirap ay tunay na mahirap, no po? Dahil tinuruan po tayo sa umagang ito na ang totoong yaman talaga ay ang makilala nating lubusan ng Panginoon. So, maraming salamat po sa paalalang yan, Pastor John, para po sa ating lahat. Nawa po baunin po natin ito para sa maghapon na ating pong tatahakin. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating pong United Prayer. Ang maglilid po ng adoration and confession ay ang inyo pong lingkod. At ang maglilid naman po sa Thanksgiving and Supplication ay si Pastor Archie Cabupos. So we have 1 minute po bago tayo dadako sa United Prayer. Para sa ating silent prayer ay 1 minute habang pinapakinggan po natin ang music. So yun po, handa na po natin ang ating mga sarili sa
ipan natin sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Music po. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, Ikaw ay kapuri-puri. Ang inyong pangalan ay napakatamis. Sa umagang ito ang inyong bayan, nais na luwalhatiin ang inyong pong karapat-dapat na pangalan. Pinupuri ka po namin sa iyong walang hanggang kabutihan, habag at awa na ibinuhos niyo po sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka po namin dahil napakatapat po ninyo sa kabila man po ng pinaming pagtatapat. Pinupuri ka namin dahil kayo ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng awa at habag. Pinupuri ka po namin dahil kayo ang Diyos na tunay ngang nandyan lamang sa amin at hindi kami iwan. Pinupuri ka po namin dahil kayo ang Diyos na mapagkalinga, mapagpala po sa lahat. Di namin lubos kayang ilarawan ng aming mga salita kung gaano kadakila at kung gaano ka mataas ang inyo pong pangalan. Pero sa oras na ito, tanggapin niyo po ang aming pagpuri sa inyo pong pangalan. Inaamin din namin makasalanan po kami. Alam niyo po na ang bawat isa sa amin ay may mga kanya-kanyang kahinaan. Inaamin po namin, Panginoon, na wala po kayo ay patuloy kaming malulugmok sa kasalanan. Patuloy kaming malulubog. Patuloy kaming maghihirap dahil sa consequence ng kasalanan. Pero salamat na lamang dahil merong Kristo na bumaba mula sa langit, nagkatawang lupa, namuhay sa mundong ito at nag-sacrifice ng kanyang buhay upang ang bawat isa'y magkaroon ng kasiguraduhang may kapatawaran, may kaligtasan mula sa kasalanan. Balutin niyo ang inyong bayan ng inyong masaganang habag at awa at ipagkaloob mo po sa amin ang paglilinis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng kordero na dumanak doon sa cross. Linisin niyo po kami at gawing kaming karapat-dapat sa patuloy po naming pagharap sa inyo sa panalangin po ito. At ngayon po ay pagpapatuloy ang aming pong butihing pastor ang aming pong panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pong pagpatuloy ang aming pong panalangin. Nawa ay makasumpong kami ng biyaya, ng kasagutan sa aming tagapagligtas na Kristo. Aming pasalamat po
sa pagaling ni Brother Rapi Pito. Salamat din po Panginoon sa buong CLPM. Marami po ang naakay upang suportahan ang programa sa kabuuan ng CLPM, ang Spiritual Empowerment at ang Missional Evening. Salamat din po Panginoon sa inyong kabutihan at pagpapala sa misyong ito. Gayon din po sa mga opisyalis ng Iglesia, ng Administrator and Director ng CLPM. Marami pong salamat Panginoon na kayo po ay patuloy na nangunguna sa inyo pong misyon at sa inyo pong mga iglesia. Kami din pong dinadalangin Panginoon si Pastor Seth Pablo, si Brother Edmond Sabio, si Pastor Jomer Clerigo, si Sister Margel Dolores Reyes, si Pastor John Garrido. Sa kanila pong paglilingkod sa inyo ay patuloy na kayo ang mangunguna, kayo maging kalakasan, kayo magpapala sa kanila upang maging pagpapala sila sa mga kapatid na kanila pong pinaglilingkuran. Gawad sa kanila ang kalusugan at kapayapaan mula sa inyo, Panginoon Diyos. Yung din po sa headquarters ng CLPM, yung every family a builder, patuloy na ihimukin ang mga kapatid, patuloy silang sumuporta kang may tayo ang mission building ng LPM. At amin din po dalangin ang Disaster Church Training of Trainers ngayong July 17 to 19. Ganun din po ang Literature Evangelist Church-Based Publishing Ministry Seminar sa Baguio ngayong June 12 to 18. Amin din pong iadalangin ang Kamatis Mission Group, DRT, Bulacan. Nawa sila'y makahanap ng inyong gagamitin na tao na mag-sponsor upang maitayo ang inyong pong bahay-simbahan doon, Panginoong Diyos. Amin din pong iadalangin ang kalusugan, kagalingan, spiritual na kalakasan, pag-asa mula sa inyo, Panginoon, sa aking pong mga mahal na mga kapatid na si Elijah Manalos, Lori Lachica sa recovery, Pastor Ray Litran, Jerry De La Cruz, Wilfredo Nipo Monicino, Natividad Bacani, Jeep Mot Gilalalas, at Marcos Espiritu, Nanet Fabian, Ria Arasa, Mercy Rodriguez, Ada Santos, Adriel Isidro, Aziel Suan, Daniel Salvador, Pinel Pipito, Linda Misa, Lori Lachica. Igawad po Panginoong Diyos ang kagalingan at ang pag-asa mula sa inyo na masumpungan nila ang kasagutan ng kanila pong mga kahilingan. Nawa sa kanila pong pagharap sa mga karamdaman, ang kanilang kalusugan, Panginoong Diyos, ay patuloy sila magkaroon ng kapayapaan sa inyo at pag-asa na inyong ipagkaloob ang inyong mapagpalang kamay ang siyang maghawak sa kanila pong kalusugan, pag-asa upang sila po ay magkaroon ng full recovery mula sa inyo, Panginoon Diyos. Akin din po dalangin sa kabuuan mga kapatid sa bawat distrito ng buong CLPM na manatili kaming spiritual empower, Panginoong Diyos, upang sa harap ng mga challenges, obstacle sa aming pong mga spiritual na buhay na paglilingkod ay patuloy naming yakapin ang katotohanan at piliin kayo palagi, Panginoon, na kayo ang aming ilagay una sa aming pong mga buhay upang patuloy kaming maging matatag at maging matapang na tumayo sa katotohanan. Yung bendisyon ng langit ang sumasa amin at ang puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay gawad sa bawat siya sa amin. Salamat po Panginoong Diyos sa pagsagot ng aming pong mga kailangan sa umagang ito at aming pong natanggap sa pangalan ng tagapagligtas ng Jesucristo. Amen.
Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen, amen. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Di kaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit walhati sa Kanya Sa umagang ito, dakilang Diyos, kami po ay lumapit sa inyo na may kapakumbabaan at pananampalataya. Tulad ng inyo pong sinasabi sa inyo pong mga banal na salita, ang mayamang pangako ay pagkakalob nyo sa aming mga buhay, kapag kayo po ang lagi naming uunahin, at ang lahat ng mga bagay ay yung idaragdag sa amin, kapag sa aming mga buhay, Panginoon, kami patuloy na magkakaroon ng pananampalataya at pag-asa. At ngayon sa umagang ito, bayan ng Diyos, yamang kayo patuloy na nagtatalaga sa ating Panginoon, patuloy nating maranasan ang pagpapala ng Ama at ang pag-iingat ng Anak, ang sumaating lahat, at ang pakikisama ng Banal na Espiritu, ang patuloy na magbigay sa atin ng kaaliwan at kapayapaan, ngayon at magpakailanman, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Okay, mag-chant po tayo. Chant po tayo mga kapatid. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for His soon return.
Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit. Central to this mission, pursue mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward to God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Amen. Amen. Amen po. Amen. So, pwede ba natin makita ang mga mukha po ninyo mga kapatid before tayo mag-leave? Yan. God first morning po sa inyo. Salamat po mga Kaya ba mga kapatid. Sa inyong patuloy Good morning. na Happy pagtatalaga. God first Thank you, Pastor morning. Seth. Amen. Thank you, Amen. kapatid. Praise God po, Pastor. Praise God po. Ayan. Ganda. Pang Direk, maganda at gwapong anak ng Diyos. Ayun, no? Nakita po tayo sa Balibago po ngayong araw. Sa lahat ng mga kapatid ay mag-ingat po tayo sa ating mga gawain. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga participants ngayong umaga. Pwede po tayong mag-anyaya mga kapatid. Ang ating pong Zoom participants ngayon ay nasa 65 dito po sa ating Zoom platform. Sa Facebook po, Brother Melvin, ilan? Nakamute po kayo. Sa ngayon may 34 pa, Pastor. Yun, meron po tayong 34 million na followers sa Facebook. Praise the Lord po mga kapatid. Patuloy po tayo mag-anyaya at patuloy po nating encourage ang ating mga kapatiran, mga kapatid, at ganoon din sa ating mga pastor, ang ating pong mga member. Salamat po muli. Palahin lahat ng ating Panginoon. Salamat po, Pastor Seth, sa iyong panguna sa umaga na ito. Yun po. Salamat din po, Brother Melvin. Sa mga videos po na napaganda. God bless. Enjoy your day. God bless po. Congratulations po sa mga Amazing Packs Group. Brother Melvin. Opo, Kuya Monching, ano po. God bless po sa inyong lahat. Ayan. Sige po, ating ilib ang Ingat po. meeting in 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye po mga kapatid. Bye-bye po. Bye po. Sige po.